Hello again guys and welcome back to my channel. Mga ka-diaries, welcome back. So for today's video guys, based on my experience, kung ano-ano na yung mga klase ng warranty na napawarranty namin dito, okay? So tara, pag-usapan natin yan. So, based on my experience guys, ayan, yung mga napawarranty na namin dito previously. Meron kaming napawarranty dito like pag-usapan natin yung pairings. Ayan, meron kasi kami dito mga dumating na brand new units. Brand new talaga, as in brand new siya. Hindi pa nabebenta. Na faded yung pintura. Kumbaga pag kinompare mo siya dun sa isang unit na paras ng kulay, iba talaga yung kulay niya. Faded talaga. So yan guys, na-try namin siyang ipa-warranty which is na-approve naman. Pairings naman yung pinag-uusapan natin dito ha. Meron din kami previously na-release na unit. Pairings din yon na dapat yung pairings niya smooth lang dapat siya. Pero nagkaroon ng parang tabingi ba? Tabingi yung pairings nung unit, which is talagang upon releasing, nakita na tabingi talaga. So yun, pinawarranty namin siya, napalitan din yung pairings. Yun po yung sinasabi natin talaga na upon releasing, upon checking ng unit, makita talaga natin na gano'n, na hindi dapat siya gano'n, pwede natin siyang i-file ng warranty. Meron din po kaming naging scenario na Honda Beat siya, tapos parang 3 months pa lang yung motor. 3 months pa lang yung motor, yung kanya pong bearing, steering bearing, ayan, is nasira. 3 months ang motor steering bearing, Honda Beat 110. So, dahil nga sobrang bago pa lang talaga ng motor, usually pag ganun naman, hindi naman talaga dapat mabilis yung pagkasira ng steering bearing natin. Usually mga 7 months and up, 8 months and up, yan, dun pa lang yan mag-occur. Pero dahil yun, 3 months pa lang siya, nung pinawarranty namin yung steering bearing niya, na-approve ni Honda, pinalitan. So, yun yung isa sa mga naging experiences namin. Meron din kami naging experience. Ito, hindi lang talaga makina yung pinag-uusapan natin dito ha. Hindi lang din po talaga makina, kundi may mga consumable parts din. Meron din po kami dito naging experience. Center stand na putol. Ayan. Ang motor, wala pang 6 na buwan. Okay? So, remind lang natin, ang center stand, hindi po yan basta-basta nabali unless otherwise siguro hahasain mo or lalagariin mo, di ba? So, anong nangyari? Naputol yung center stand ni customer. Ayan. So, dinala niya dito and then kinumplain niya na bakit daw ganun, wala pa naman yung 6 na buwan, putol na kagad yung center stand. So, ang nangyari niyan, dahil nga center stand, nadamay pati yung buong chassis. Nung final namin siya ng warranty kay Honda, may pinapuntang tao si Honda sa branch para i-check talaga anong nangyari, ganito, ganyan. So, upon checking, upon approval nung pumuntang technician ni Honda, na warranty po yung center stand ni customer, kasama po yung chassis. Kasi nga po, nadamay yung chassis nung naputol yung center stand. So, yun po yung sinasabi nating approval ni Honda na kumbaga parang kailangan nila ng assurance or ano mismo yung nangyari sa unit, bakit nagkaroon ng ganong klaseng problema. So, si Honda, magpapapunta din po talaga sila ng technician nila. Hindi po sila basta-basta mag-a-approve unless otherwise nakita po ng mismong technician. So, yung unit na yon napalitan yung center stand, napalitan din po yung buong chassis po niya. So, yun po yung mga based on experience po namin na mga warranty. Meron din naman po fuel pump. Ayan, ang hirap umandar ng motor kasi nga dun dahil din sa fuel pump, wala namang ginala, walang inano. So, yan yung mga sample po ng mga napawarranty natin. Siyempre, sa mismong makina, meron din pag bigla pong umiingay. Depende po sa diagnose ng mekaniko kung ano po yung possible na sira ng motorsiklo. So, meron din po tayo mga tumatagas. Ayan, out of nowhere, biglang may tumagas. Yan. Kaya nga po mahalaga, mapacheck po talaga natin sa pinakamalapit na Honda 3S shop yung mga motor po natin para ma-diagnose po talaga ng mekaniko. Ayan. So, nakita naman ng mekaniko, bigla out of nowhere, tumagas din, ganyan. So, okay naman, napawarranty natin. Meron din po kaming experience, ADB 350, dun sa panggilid, may tagas din po siya.
parang oil seal po naman yung pinalitan po doon. So, yun po. May mga ganong scenario po doon. So, as long as confident naman po kayo na wala po kayong ginagalaw sa motorsiklo nyo, wala kayong pinakabit na kahit ano, ayan, pwede po ninyong itry pumunta po sa pinakamalapit na Honda 3S shop para mapawarranty po yung motor ninyo, ma-check ng mekaniko, ma-identify ba niya kung warrantable pa yan or hindi. So, may mga case-to-case basis po kasi talaga tayo na dapat sinusunod bago po mawarranty ang motor natin. So, ang kagandahan po nun guys, once na na-approve ang warranty, free ang pyesa, free po ang labor. Wala po kayong babayarang kahit ano. Ayan. So, kung may mga questions po kayo, pwede po kayo mag-leave ng comment. Pipilitin ko po na sagutin yung bawat mga tanong ninyo. So, yun lamang guys. Thank you so much and have a great day ahead.